Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Ikalawang sakramento, kumpisal. Ang ikalawang sakramento na ating tatalakayin ay ang kumpisal, na tinatawag din sa simbahang Katoliko bilang sakramento ng pakikipagkasundo o Sacrament of Reconciliation. Ayon sa simbahang Katoliko, ang kumpisal ay isang paraan upang matanggap ng isang tao ang kapatawaran ng Diyos para sa kanyang mga kasalanan. Sa sakramentong ito, ipinapahayag ng isang tao ang kanyang mga kasalanan sa isang pari, at ang pari naman ay kumikilos bilang lingkod o tagapamagitan sa pagpapahayag ng kapatawaran ng Diyos. Mahalaga para sa mga Katoliko ang kumpisal dahil itinuturing itong paraan ng pagbabalik loob sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nagkasala, hindi lamang ang kanyang relasyon sa kapwa ang maaaring masira, kundi pati ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagsisisi, pagtatapat, at pagtanggap ng kapatawaran, layunin ng kumpisal na maibalik ang magandang relasyon ng tao sa Diyos. Isa sa mga talatang ginagamit upang suportahan ang katuruang ito ay makikita sa John chapter 20 verse 23. Sino mang inyong patawarin ang mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila, sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, ay hindi pinatatawad. Batay sa talatang ito, ipinapaliwanag ng simbahang Katoliko na ipinagkaloob ni Kristo sa kanyang mga apostol ang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Dahil dito, naniniwala ang simbahang Katoliko na ang otoridad na ito ay ipinagpatuloy sa pamamagitan ng mga pari. Kung titignan natin ang konteksto ng talata, sinabi ito ni Kristo pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ipinakita niya sa kanyang mga alagad na mayroon silang isang espesyal na tungkulin sa pagpapahayag ng kapatawaran at pagkakasundo ng tao sa Diyos. Dahil dito, para sa pananaw Katoliko, hindi lamang simpleng pagsasabi ng kasalanan ang kumpisal. Ito ay isang sakramento na pinaniniwala ang itinatag ni Kristo at ipinagkatiwala sa mga apostol at sa kanilang mga kahalili. Isa pang talata na ginagamit sa pagtalakay tungkol sa pagtatapat ng kasalanan ay James chapter 5 verse 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Makikita rito ang kahalagahan ng pagkilala at pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng panalangin para sa isa't isa. Para sa katuruang Katoliko, ang ganitong konsepto ay may kaugnayan sa pangangailangan ng tao na aminin ang kanyang mga kasalanan at humingi ng panalangin at tulong mula sa isang lingkod ng Diyos. Gayunpaman, kapag tinitingnan naman natin ang kabuuang mensahe ng Biblia, may ibang pananaw tungkol sa kung kanino dapat idulog ang kasalanan at kung kanino nagmumula ang tunay na kapatawaran. Isa sa pinakamalinaw na talata tungkol dito ay 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa talatang ito, mapapansin natin na ang pagpapahayag ng kasalanan ay direktang iniugnay sa Diyos. Sinasabi na kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos mismo ang tapat at banal na nagpapatawad at naglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin, mahalaga ang pagtatapat at pagsisisi, ngunit ang pinagmumulan ng kapatawaran ay ang Diyos. Mahalaga ring maunawaan na hindi sinasabi ng pananaw na ito na hindi na kailangang magsisi kapag nagkasala ang isang tao. Sa halip, binibigyan diin ito na ang tunay na pagsisisi ay dapat nakatuon sa Diyos. Kapag nagkasala tayo, kailangan nating kilalanin ang ating pagkakamali, pagsisihan ito, at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Makikita rin natin ang tungkol sa pagiging tagapamagitan ni Kristo sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Napakahalaga ng talatang ito dahil malinaw nitong ipinapakita na may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at ito ay si Kristo. Kung si Kristo ang nag-iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao, ipinapakita nito ang sentrong papel ni Kristo sa ating kaligtasan at kapatawaran. Hindi nangangahulugan na walang ibang taong maaaring manalangin para sa atin o tumulong sa atin sa ating espiritual na buhay. Ngunit ang punto ay ang mismong pagkakasundo ng tao sa Diyos at ang kaligtasan mula sa kasalanan ay nakasalalay kay Kristo. Makikita rin natin sa mga aklat ng bagong tipan na ang mga apostol ay nangaral tungkol sa pagsisisi, pananampalataya, at kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo. Halimbawa sa Acts chapter 10 verse 43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, na ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Dito, malinaw ang diin, ang sinumang sumasampalataya kay Kristo ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kung susuriin natin ang mensahe ng talata,
hindi nakatuon ang kapatawaran sa isang partikular na tao na kailangang lapitan upang magkaroon ng kapatawaran. Sa halip, itinuturo nito ang pananampalataya kay Kristo bilang daan tungo sa kapatawaran. Mahalaga rin ang konsepto ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang simpleng pagsabi ng sorry. Ang tunay na pagsisisi ay pagkilala na tayo ay nagkasala, pagtalikod sa maling gawain, at pagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, kung ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan laban sa kanyang kapwa, hindi sapat na sabihin lamang niyang nagsisisi siya. Kung maaari, dapat din niyang ayusin ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad sa taong kanyang nasaktan, at higit sa lahat, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya makikita natin na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng paghingi ng tawad sa kapwa at ng paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Maaari tayong humingi ng tawad sa isang taong ating nasaktan dahil pananagutan natin ang ating ginawa. Maaari rin tayong humingi ng panalangin sa ibang mananampalataya. Ngunit ayon sa mga talatang nabanggit, ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng kapatawaran ng kasalanan. Sa kabuuan, ang kumpisal ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Katoliko at may mga talata silang ginagamit upang ipaliwanag ang kanilang paniniwala, gaya ng John chapter 20 verse 23 at James chapter 5 verse 16. Gayunpaman, ayon sa pananaw na nakabatay sa mga talatang tinalakay natin, mahalaga ang pagtatapat ng kasalanan, ngunit ang kapatawaran mismo ay nagmumula sa Diyos. Ang tao ay kailangang magsisi, kilalanin ang kanyang kasalanan, at lumapit sa Diyos ng may tunay na pananampalataya. At higit sa lahat, ipinapakita ng Biblia na si Kristo ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sa pamamagitan ng kanyang pangalan, sakripisyo, at ginawa para sa atin, maaari tayong tumanggap ng kapatawaran. Kaya ang pinakamahalagang aral na maaari nating makuha ay ito, hindi dapat baliwalain ang kasalanan, ngunit hindi rin tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil dito. May kapatawaran para sa taong tunay na nagsisisi at lumalapit sa Diyos. Sa halip na manatili sa ating mga kasalanan, dapat tayong magsisi, humingi ng tawad, at manampalataya kay Kristo. Sapagkat ang tunay na kapatawaran ay nagmumula sa Diyos, at ang ating pagkakasundo sa Kanya ay posible sa pamamagitan ni Kristo. Sa huli, ang mahalaga ay hindi lamang ang pag-amin sa ating mga pagkakamali, kundi ang pagkakaroon ng tunay na pagsisisi at pagbabago ng buhay. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagtanggal ng ating kasalanan, kundi tungkol din sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong magsimulang muli at mamuhay ng mas malapit sa Kanya. Muli ito ang Mahafer TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.